Isang baryo sa gitna ng kagubatan. Isang kapitana na minahal at iginalang ng lahat. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa kanyang pintuan, isang matandang hindi kilala, basang-basa sa ulan. At mula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Mga bata, nawawala. Mga patay, bumabangon. At ang mismong lider ng baryo, unti-unting nagiging kasangkapan ng isang sinaunang kasumpa-sumpang puwersa. Ano ang totoo sa likod ng kwento ni Kapitana Dolores? Trahedya ba ito? O isang sinadyang pagbabalik para maghiganti-gabi na sa baryo San Lorenzo? Umambon ng bahagya at ang hangin ay malamig at matalim. Tahimik ang paligid, maliban sa paglangit-ngit ng kawayan at mga kuliglig sa kakahuyan. Si Kapitana Dolores ay galing sa munting pagpupulong sa kapilya. Nakapalda siyang mahaba, may suot na pulang shawl na ginagawang panangga sa lamig. Nasa edad 50 na siya, pero matikas pa rin ang tindig. Habang binabaybay niya ang makipot na daan pa uwi, napansin niyang tila may anino sa gilid ng mga punong mangga. Pumikit siya sandali, nagdasal ng maikling orasyon. Ngunit pagdilat niya, wala na ang anino. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat sa hangin. Parang may nanonood. Parang may humihinga sa batok niya. Pagdating sa harap ng kanyang bahay, may isang matandang babae na nakaabang. Basang-basa ito sa ulan, walang suot na tsinelas, at nakatingin lamang sa kanya ng diretsyo. May puti sa mga mata nito, at ang balat ay parang pinagsama-samang peklat at kalyo. Ayaw mo ba akong patuluyin, Kapitana? Tanong ng matanda. Walang imik si Dolores, pero naramdaman niyang kusa niyang binuksan ang gate. Parang hindi niya kontrolado ang sarili. Pumasok ang matanda. Tumingin ito sa bawat sulok ng bahay. Napansin ni Dolores na biglang nanlamig ang hangin sa loob. Ang mga kandila sa altar ay biglang namatay kahit walang hangin. Ito ang kabayaran, bulong ng matanda. Doon niya napansin na wala na siyang kontrol sa kanyang katawan. Tumayo siya. Naglakad papunta sa kusina. Kumuha ng kutsilyo. At inilapag ito sa harap ng matanda. Huwag mong labagin ang utos ng kadiliman, dagdag ng matanda. Mula sa anino nito, may gumapang na mahahabang daliri. Parang may sariling buhay ang mga ito. Isa-isang bumalot sa katawan ni Dolores. Muling nagliwanag ang kandila. Ngunit ang liwanag ay kulay pula. Sa salamin, nakita ni Dolores na iba na ang kanyang itsura. Puti ang kanyang mga mata. Itim ang kanyang mga labi. At dumudugo ang kanyang ilong. May boses na bumulong sa kanyang tenga. Mula ngayon, ikaw na ang tagapagdala ng aking kalooban. Nanginginig ang katawan niya. Ngunit hindi siya makasigaw. Hindi siya makalaban. Kumatok si Mang Ernesto, ang tanod ng baryo. Kap, may napaulat na aswang sa kanto ni na Aling Pina. Lumapit si Dolores sa pintuan. Ngunit hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi niya alam kung saan nanggaling. Sa likod ng ngiti may tinig na nagsasabi. Simula pa lang ito. Lumapit si Mang Ernesto, napakunot noo. Kap, ayos ka lang ba? Ngunit ang titig ni Dolores ay malamig, walang damdamin. Tumingin siya kay Ernesto, at sa isang iglap, nakita nitong dumaan ang aninong kanina ay nasa ilalim ng mesa. Mabilis, madulas, at may buntot. Napaatras si Ernesto, kumakabog ang dibdib. Ngunit bago siya makatalikod, narinig niya ang tinig ni Dolores. Isang tinig na hindi na kanya. Malalim. Panglalim ng lupa. Wala nang ligtas sa liwanag. Nagsimula na ang paghukom. Bumukas ang ilaw sa buong bahay, pero hindi ito puti. Pula ang lahat. Parang nasa loob ng katawan ng hayop. Ang mga larawan ng mga santo sa dingding ay unti-unting nagdudugo. Umuusok ang mga mata nila. At tila umiiyak. Tumakbo si Ernesto palabas, pero natapakan niya ang duyan na gawa sa buntal. Bumagsak siya, natumba, at nang lingunin si Dolores, wala na ito sa pintuan. Naroon na siya sa kisam. Nakadikit ang kamay sa kahoy. Nakatihaya. Nakangisi. At unti-unting bumaba na parang ahas. Hindi mo na maililigtas ang mga tao mo, bulong niya. Sa labas, nagsimulang tumahol ang mga aso. Sabay-sabay. Parang may paparating na bagyo. Ang mga ilaw sa buong baryo ay nagkakandapatay. At mula sa ilog, may umuungol na parang boses ng sanggol.
Ngunit paglapit, hindi ito bata. Isa itong nilalang na walang mata. May 4 na kamay. At may balahibong kasing itim ng uling. Nakita ito ng mga tanod sa outpost. Isa-isang nawala ang signal ng kanilang radyo. At ang huling narinig mula sa walkie-talkie. Isang tinig ni Kapitana Dolores. Lahat kayo, itinakwil ako. Ngayon, isusumpa ko ang bawat lahi ng San Lorenzo. Muling bumalik si Dolores sa Barrio Hall. May dalang kulintas na mga buto ng sanggol. Sa gitna ng kanyang noo, may nakaukit na simbolo. 3 bilog, 1 krus at mata ng manananggal. Pinatawag niya ang mga kagawad. Isa-isa silang pumasok. Isa-isa rin silang hindi na lumabas. Sa ilalim ng Barrio Hall, may umuukit ng bagong sigil gamit ang dugo. At sa semento, nabubuo ang pabilog na altar. Sa gitna, naroon si Dolores. Ang dating lider, kayo'y tagapagsilbi ng kadiliman. Walang makapigil. Walang makalapit. Dahil sa bawat sulok ng baryo. Ang mga patay ay nagsisimula ng bumangon. Ang lupa sa sementeryo ay unti-unting gumagalaw. Parang may humuhukay mula sa ilalim. Sa bawat hampas ng hangin, may dalang amoy ng nabubulok na laman. Si Aling Pina, na naninirahan malapit sa lumang simbahan, ay biglang nagising sa tunog ng mga kampana. Hindi ito dapat tumutunog, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Lumabas siya, dala ang kandilang may dasal na orasyon. Pagtingin niya sa kampanaryo, may nakasabit. Isang katawan ng madre, nakatalungko, may nakaukit sa dibdib. Magsakripisyo. Nang lingunin niya ang likuran, nandoon si Dolores. Hindi na siya ang kilala nilang kapitana. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng itim na apoy. At sa likod niya, may 6 na nilalang na parang tao, ngunit may pakpak ng paniki. Simula na ng paghukom, Pina, bulong niya. At sa isang iglap, naglaho ang apoy sa kandila ni Aling Pina. Kasabay ng huling sigaw niya na hindi na narinig ni Numan. Sa kabilang dulo ng baryo, sinubukan ni Mang Ben, ang dating albularyo, na tawagin ang mga espiritong tagapagtanggol. Kumuha siya ng itim na asin, pinulbos na anting-anting, at pinaghalong langis ng niyog at dugo ng tandang. Pero bago pa niya masimulan ang orasyon, nagsimulang magbaga ang lupa sa ilalim niya. Isang kamay ang lumitaw mula sa lupa. Kamay na may itim na kuko, mahaba ang daliri at amoy bulok na karne. Hinila siya pababa. At ang huling nakita ni Mang Ben ay si Dolores na nakatitig sa kanya mula sa pintana ng kanyang lumang bahay. Ang buong baryo ay nilamon ng takot. May mga sigaw mula sa mga bahay. May mga usok na kulay berde na tumatakas mula sa mga bubong. At may mga ibon na bumagsak mula sa langit patay duguan. Isang batang babae, si Lyra, ang natagpuan sa ilalim ng mesa sa Barangay Health Center. Gising siya, pero hindi gumagalaw. Nanginginig, umiiyak ng walang tunog. At sa kanyang dibdib, may nakaukit gamit ang kuko. Siya ang simula. Hindi ito ang wakas. Tumakbo ang nurse na si Ate Maricel papalapit kay Lyra. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan, hawak ang krusipihong isinabit niya sa liig mula pa noong Semana Santa. Lyra anak, andito na ako. Ngunit nang hawakan niya ang kamay ng bata, malamig ito. Walang pintig. Pero ang mga mata ni Lyra ay nakadilat, nakatingin sa kisam. Parang may sinusundan. Paglingon ni Maricel sa kisame, naroon si Dolores. Nakadikit sa kahoy. Nakabaliktad ang katawan. Ang mga mata niya ay tila lumulutang, at sa bibig niya, dumadaloy ang itim na likido. Hindi mo na siya maililigtas, sabi niya sa tinig na hindi na makatao. Umikot ang ulo ni Dolores sa paraang hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Sumirit ang itim na usok mula sa kanyang bibig, pumasok sa ilong ni Maricel. Napaatras si Maricel, nanginginig. Pinilit niyang bumigkas ng dasal. Ama namin, sumasalangit ka di. Ngunit hindi niya matapos. Ang dila niya ay unti-unting nanigas. At mula sa likuran niya, may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, sarili niya. Isang Maricel na walang mata. Walang bibig. Ngunit umiiyak ng dugo. Napahiyaw siya. At sa hiyaw niyang iyon, nagsimulang mabasag ang mga salamin sa buong health center. Tumilapon ang mga medical kit at ang kisame ay nabiyak. Sa labas, ang langit ay naging kulay uling. Ang buwan ay pula. At sa gitna ng kalsada, lumitaw ang isang hukbo ng mga nilalang na dating taga-baryo.
Mga bata. Matatanda. Lahat ng nawala sa nakaraang buwan. Bumalik. Ngunit hindi na sila tao. Walang mukha ang iba. Ang ilan ay may pakpak. Ang iba, may leeg na sobrang haba, ulo ay nakalambitin sa likod. Nasa unahan nila si Dolores. Nakasuot siya ng lumang barong Tagalog na puno ng dugo. Sa kanyang ulo, may koronang yari sa mga kuko ng sanggol. Sa sistemang walang hustisya, kami ang bagong hukom, sigaw niya. Ang lupaing ito ay binabawi ng mga nilimot at isinumpa. At mula sa ilalim ng munisipyo, nagsimulang umangat ang isang dambuhalang anino. Isang nilalang na mas malaki sa punong akasya. May 9 na mata. May 4 na ulo ng tao. At boses na parang halakhak ng libu-libong patay. Ang dambuhalang anino ay tuluyang lumitaw mula sa lupa. Ang mga ugat ng lupa ay parang nabubuhay, gumagapang paakyat sa mga bahay. Ang bawat pagyapak na nilalang ay yumanig sa buong baryo, parang lindol na hindi tumitigil. Ang mga poste ng kuryente ay nagliyab. Ang mga bubong ay nagsiliparan. At ang hangin ay punong-puno ng sigaw, hindi ng tao, kundi ng mga espiritong matagal nang nakakulong. Sa gitna ng kaguluhan, si Dolores ay tila reyna. Hindi siya natitinag. Ang kanyang katawan ay umiilaw sa itim na liwanag. Sa kanyang mga palad, may siglang mistulang apoy na malamig. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga salitang sinauna. Hindi maintindihan pero ramdam ang kapangyarihan. Bawat bigkas ay parang sumpa sa lupa. Bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa kaluluwa ng bawat nakakarinig. Isinuko ninyo ako. Ngayon, isinusuko ko kayo. Lumapit sa kanya si Aling Rosa, isa sa mga matandang babailan ng baryo na matagal nang nagtago. Bitbit niya ang sinaunang kulintas na pinagbabawal gamitin. Dolores anak, hindi pa huli. Balikan mo ang liwanag. Ngunit si Dolores ay ngumisi lamang. Wala nang liwanag kung matagal nang patay ang liwanag sa puso. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang katawan ni Aling Rosa ay biglang nangisay. Tumaas ito sa ere, parang sinasakal ng hangin. At sa isang iglap, nagliyab ito ng apoy na asul. Umiiyak ang mga bata na nagtago sa likod ng mga sirang tricycle. Ang ilan sa kanila ay walang magulang. Ang ilan nabubulagan ng usok. Pero kahit takot na takot, hindi nila maialis ang tingin sa gitna ng kalsada. Dahil sa harap ng dambuhalang nilalang. May isa pang anino na dahan-dahang lumalakad. Isang binatilyo, may hawak na itak. May sugat sa dibdib. At may bitbit na putol na krus mula sa altar ng lumang kapilya. Hindi niya kilala ang sarili niya sa salamin. Ngunit naririnig niya ang tinig ng kanyang ama na matagal nang patay. Sa bawat kadiliman, may ilaw na ipinapanganak sa sakit. Tumigil si Dolores. Napakunot ang noo. Tinitigan ang binatilyo. Anak ka ng traidor, sabi niya. Ngunit ang binatilyo ay hindi umatras. Tumapak siya sa simula ng siglong iginuhit sa lupa. At sa unang hakbang niya, nayanig ang dambuhalang nilalang. Ang lupa ay nabiyak. Mula sa bitak ay mailiwanag na sumingaw. At sa liwanag na iyon, may lumilitaw na pangalan. Pangalan ng mga nawawalang kaluluwa. Isa-isa silang binabanggit. Bawat pangalan ay parang lason sa pandinig ni Dolores. Napapaatras siya. Napapasigaw sa sakit. At mula sa kanyang likod, ang mga nilalang nakasama niya ay nagsisimulang umurong. Ang binatilyo ay lumapit pa. Itinapat ang putol na krus sa dibdib ni Dolores. At sa tinig na hindi niya alam kung saan nanggaling, binigkas niya ang mga salitang. Isinusumpa kita hindi sa kadiliman, kundi sa alaala ng lahat ng ipinagkanulo mo. Napaatras si Dolores. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ang itim na apoy sa kanyang mga palad ay unti-unting namatay. Mula sa kanyang mga mata ay lumuluha siya ng dugo. Hindi pwede di. Ang tinig niya ay muling naging tinig ng tao. May halong takot. May halong galit. Ngunit higit sa lahat, may kirot ng pagkatalo. Ang dambuhalang nilalang sa likod niya ay napahawak sa ulo. Umuga ito na parang nahihirapan. Ang 9 nitong mata ay nagsara isa-isa. At mula sa bibig nito ay lumabas ang matinis na alinggaw ng libong kaluluwang naglalaban sa iisang katawan. Ang mga kaluluwang iyon ay kumawala.
Isa-isa silang lumipad sa ere, mistulang mga ibong gawa sa liwanag. Nagpaikot-ikot sa himpapawid, palayo sa nilalang. Ang lupa ay muling yumanig. Ngunit ngayon, may puting liwanag na bumalot sa paligid ng baryo. Ang mga ugat na gumagapang sa mga bahay ay nalusaw. Ang berde at itim na usok ay napalitan ng malamig na hangin na maihalimuyak ng sampag-ita. Si Dolores ay napaluhod. Humawak siya sa kanyang dibdib na para bang sinusunog siya mula sa loob. Ang koronang yari sa mga kuko ay nahulog sa semento. Nagbasag-basag ito at naging alikabo. Wala akong pinagsisihan, sabi niya habang humihingal. Ngunit sa kanyang mga mata may pagkalito. May lungkot. At may takot na hindi niya kayang itago. Ang binatilyo ay lumapit. Inilapit ang itak sa lupa. Isinaksak ito sa gitna ng siglong iginuhit. Muling lumiyab ang mga linya, ngayon ay kulay ginto. Isang sigaw ng libong tinig ang umalinggaw-ngaw. At mula sa kalangitan, isang kidlat ang bumagsak sa dambuhalang nilalang. Napunit ito sa gitna. Nagsabog ng usok at abo. At tuluyang nawala. Si Dolores ay napahiga sa semento. Nakapikit ang mga mata. Ngunit buhay pa. Tahimik. At sa wakas, walang sigaw. Ang baryo ay tila bumalik sa katahimikan. Ngunit walang nakangiti. Walang nagdiriwang. Ang lupa ay may bakas pa ng dugo. Ang hangin ay may buntong hininga ng mga nawalan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang binatilyo ay tahimik na lumakad palayo. Hawak pa rin ang putol na krus. Sa likod niya, isang tinig na bulong na lang. Hindi pa ito ang wakas. Habang papalayo ang binatilyo, ang langit ay nanatiling kulay abo. Wala pa ring bituin. Wala ring buwan. Tanging katahimikan at abo ang kumukubkob sa paligid. Sa bawat hakbang niya, dinadama niya ang bigat sa kanyang balikat. Hindi lang ito pagod. Ito ay kasaysayan. Kasalanan. At ang pasang hindi kanya, pero kailangang buhatin. Nakarating siya sa gilid ng ilog, kung saan sinasabing mailihim na pintuan ang mga sinaunang babailan. Dito raw itinago ang mga orasyon na hindi dapat muling buksan. Ngunit wala na siyang takot. Wala na rin siyang tanong. Pumwesto siya sa gitna ng 3 batong hugis ahas. Inilagay niya ang putol na krus sa gitna. At sa paglapag nito sa lupa, ang paligid ay biglang nagbago. Lumamig ang hangin. Umangat ang tubig ilog. At mula sa ilalim ng bato may lumitaw na liwanag. Kasabay nito ang isang bulong, hindi boses ng tao, hindi rin ang demonyo. Ito ay tinig ng mga ninunong tumahak sa dilim upang protektahan ang liwanag. Mula sa dugo ng taksil, isinilang ka. Ngunit ang dugong iyon ay hindi sapat upang ipako ka sa kadiliman. Sa isang iglap, ang harapan ng binatilyo ay nabuksan. Isang lagusan, umiikot sa hangin parang mata ng bagyo. Sa gitna nito, may altar na yari sa itim na bato. At sa altar na iyon, isang aklat. Gawa sa balat. Gawa sa lihim. Inabot niya ito dahan-dahan. At sa oras na lumapat ang kanyang palad sa pabalat, bumalik ang mga sigaw. Sigaw ng kanyang ina. Sigaw ng kanyang ama. Sigaw ni Dolores noong bata pa siya. At isang tanong. Kapag ang liwanag at dilim ay parehong may kasalanan, kanino mo iaalay ang iyong kaluluwa? Napalunok siya. Hindi siya sumagot. Ngunit binuksan niya ang aklat. At habang binabasa niya ang unang pahina, ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay. Pula sa isa. Ginto sa kabila. At sa langit na abong walang bituin. Isang bagong hugis ang unti-unting nabuo. Isang mata. Nakatitig pababa sa mundo. At sa ilalim nito, ang baryo San Lorenzo muling humihinga. Pero hindi na ito ang baryong kilala nila noon. Dahil mula sa mga abo, isang bagong puwersa ang isinilang. Tahimik, nakabantay, at hindi na tao. Ang bagong puwersa ay hindi agad lumitaw bilang halimaw o banal. Ito ay nag-anyong usok. Usok na gumagapang sa mga bitak ng lupa. Sumisiksik sa mga sirang pader. At bumubulong sa mga tenga ng natutulog. Ang mga nakaligtas sa gabi ng kadiliman ay hindi na muling nakatulog ng mahimbing. Bawat kilos nila ay sinusundan ng aninong hindi nila makita. Bawat salamin ay nagpapakita ng refleksyong may kaibahan.
Isang mata na nakamasid kahit nakapikit. Ang mga bata ay hindi na naglalaro sa kalsada. Ang matatanda ay tahimik na nagdadasal ng orasyon mula sa matandang wikang halos nakalimutan na. At sa gitna ng baryo, sa dating lugar ng munisipyo, ay itinayo ang isang itim na punong walang dahon. Walang nagtanim nito. Walang naglapit. Isang umaga, naroon na lang ito, tuyot, pilipit. Ngunit buhay. Sino man ang humawak sa puno ay nakakakita ng mga alaala. Hindi nila alaala, kundi alaala ng mga taong isinumpa. At sa tuwing may nagtatangkang putulin ito, ang mga palad nila ay nagkakahiwa ng kusa. Ang binatilyo na ngayon ay binata na, ay hindi na tinatawag sa kanyang tunay na pangalan. Ang mga tao ay tumatawag sa kanya ng tagapagsalo. Dahil sa kanyang presensya, walang bagong nilalang ang muling umahon mula sa lupa. Ngunit kapalit nito, siya ay naging tulay ng dalawang mundo. Sa gabi, siya ay lumalakad sa kagubatan. Bitbit pa rin ang putol na krus at ang itim na aklat. Kinakausap niya ang mga espiritu. Hindi upang palayasin kundi upang pakalmahin. Ang kanyang mga mata ay hindi na pareho. Isa ay nakakita ng nakaraan. Isa ay nakakakita ng mga bagay na hindi dapat alam ng tao. At sa tuwing siya ay titigil sa ilalim ng punong itim, may dumadalaw sa kanya. Isang anyo ng babae, hindi na si Dolores, pero may anino nito. Walang mukha. Walang salita. Ngunit may presensya na bumabalot sa paligid tulad ng lamig ng bangkay. Hindi pa tapos ang kasunduan. Iyon ang tanging mensaheng inuukit nito sa lupa, gabi-gabi. At sa pinakailalim ng baryo, sa pinakailalim ng pinakaputik na lupa, may mga mata pa ring nakadilat. May mga bibig na tahimik na bumubulong. At may puso na nilalang na patuloy ang pagtibok. Hindi para mabuhay, kundi para maghintay. Sa bawat pagtibok ng pusong iyon sa ilalim ng lupa, may tugon mula sa hangin. Isang paghinga na hindi galing sa tao. Isang ritmo na sumasabay sa pag-ikot ng buwan sa langit. Ang tagapagsalo ay palaging gising tuwing sumasapit ang 3 oras ng gabi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananagutan. Sa mga gabing walang buwan, naririnig niya ang mga yabag sa paligid ng kanyang kubo. Mabagal, mabigat, at palapit ng palapit. Sa kanyang paningin, ang mga anino ay may anyo ng mga dating taga-baryo. Ngunit ang kanilang mga katawan ay tila binuo muli gamit ang alaala, hindi laman. Isa-isa silang tumatayo sa tabi ng punong itim. Tahimik. Parang may hinihintay. Isang gabi, sa gitna ng ulan na tila ayaw huminto. Lumapit ang batang si Lyra. Hindi siya tumanda. Hindi siya nawala. Parang ibinalik mula sa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, walang kinang. Ngunit sa boses niya may awit. Isang matandang himig na walang letra. Pero sa bawat tono nito, nanginginig ang lupa. Babalik siya, sabi ni Lyra. Hindi bilang kapitana. Hindi bilang babae. Babalik siya bilang susi. Nagtaka ang tagapagsalo. Ano ng susi? Tanong niya. Ngunit mumiti lamang si Lyra. At unti-unting nalusaw sa ulan. Kinabukasan, isang lumang balon sa likod ng kapilya ang biglang bumuka. Nabiyak ang semento at mula roon ay umalingasaw ang amoy ng bulok na dugo. Lumabas mula sa balon ang isang kahon. Kasing laki ng dibdib ng tao. May ukit na hindi pamilyar. At lock na hindi nabubuksan sa susi. Tinawag ng tagapagsalo ang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Ngunit bago pa nito mahawakan ang kahon, tumigil ang kanyang puso. Bumagsak siyang walang sugat, walang pilat. Pero may ngiti sa labi. Sa kanyang bulsa, isang piraso ng papel. May sulat. At iisa lang ang nakasulat. Buksan mo at muli tayong magkikita. Ang kahon ay inilagay sa ilalim ng punong itim. Hindi ito ginagalaw. Hindi ito pinapansin. Ngunit gabi-gabi, naglalakad ang tagapagsalo palapit dito. At inilalapat ang palad sa ibabaw nito. At sa bawat pagdampi ng kanyang kamay, ang puso sa ilalim ng lupa ay tumitibok ng mas mabilis. Mas malalim. Mas buhay. Hanggang sa isang gabi, narinig niya ang tinig na iyon muli. Pamilyar. Puno ng pangungutya at sakit.
Handa ka na ba, anak? At sa wakas, ang kahon ay kusang bumukas. Sa pagbukas ng kahon, isang malamig na hangin ang lumabas. Hangin na amoy alkitran, buhangin at sinunog na anino. Tumigil ang lahat sa paligid. Pati mga kuliglig ay nanahimik. Sa loob ng kahon walang alahas. Walang anting-anting. Walang gamit na banal o sumpa. Tanging isang pirasong laman. Puso. Puso na kumikirot bagamat wala ng dugo. Tila pinanatiling buhay ng galit o ng pangakong hindi natupad. Itinapat ng tagapagsalo ang kanyang kamay dito. Muli bumalik ang tinig. Mas malapit. Mas marahas. Mas matamis. Dugo mo ang bubuo sa huling seremonya. Kapag itinanim mo ang pusong ito sa ilalim ng punong itim, ang hukay ay magiging pintuan. At ang pintuan ay magiging daan pa uwi. Pilit na kinakalma ng binata ang kanyang hininga. Ngunit sa dibdib niya, ang itim na aklat na dala niya mula noon pa, ay biglang bumukas sa sarili nitong pahina. Mga salita ay umaalon. Parang sinusulat ng hindi nakikitang kamay. At sa itaas ng pahina, iisang pamagat ang lumitaw. Pagbabalik ng ina. Napatingin siya sa puso. Napatingin sa puno. Napatingin sa kanyang sariling refleksyon sa tubig ulan. Ngunit ang refleksyon ay hindi siya. Ito ay si Dolores. Ngunit mas bata. Mas matatag. At may ngiting parang alam ang lahat ng kasagutan sa mga tanong na hindi pa niya naitatanong. Ang mata ni Dolores sa tubig ay kumikindat. Kasabay ng paggalaw ng puso sa kahon. Umuugong ang hangin. Ang puno ay nagsimulang umiyak ng itim na dagta. At sa ilalim ng lupa, ang puso na matagal nang naghihintay, ay sumagot sa tibok ng pusong nasa kahon. 2 pintig. 1. 2. Tila nag-uusap. Tila nagbubuklod. At sa hangin, ang tinig ni Dolores ay mas malinaw na ngayon. Binaril nila ako ng hustisya. Sinunog nila ako ng batas. Ngayon, ako'y babalik. Hindi bilang halimaw. Hindi bilang martyr. Kundi bilang alaala ng lahat ng kanilang itinakwil. Mula sa langit, muling bumagsak ang pulang kidlat. At sa gilid ng punong itim, isang bitak ang nabuo. Isang lagusang pababa. Hindi sa lupa. Hindi rin sa impyerno. Kundi sa pagitan ng lahat ng iyon. At sa bukana nito, may 2 anino ang sumalubong sa tagapagsalo. Isa ay si Lyra. Isa pa ay ang anyo ng kanyang amang pinatay noon. Pareho silang umiti. Sabay sabing, buksan mo. Dahil ikaw ang sinimulan. At ikaw rin ang magtatapos. Nanigas ang katawan ng tagapagsalo. Ang mga salita ni Lyra ay parang yelo sa kanyang ugat. Ang tinig ng kanyang ama. Mabigat, puno ng damdaming hindi niya alam kung galit o paalala. Sa kanyang harapan, ang bitak ay lumalalim. Ang hangin mula rito ay may dalang samyo ng kamatayan. At ng mga alaala ng mga taong matagal nang nawala. Ngunit hindi nakalimot. Ang lupa sa paligid ng punong itim ay nagsimulang bumaluktot. Parang sinusundan ang pintig ng pusong nasa kahon. Isang sigaw ang sumambulat mula sa ilalim. Malalim. Mahaba. At puno ng paghihiganti. Sa kabila ng takot, inilapit ng tagapagsalo ang puso sa lagusan. Hindi siya sigurado kung ito ang tama. Pero sa loob ng kanyang dibdib, ang itim at ginto niyang mga mata ay nagsimulang lumuha. Kung pagbabayad ito ng lahat ng kasalanan ninyo sa akin. Kung ito ang tanging paraan para matapos ang sumpa ng San Lorenzo. Handa akong dalhin ang apoy. Inihulog niya ang puso. Pagbagsak nito sa bitak, ang mundo ay tila napahinto. Ang mga dahon sa paligid ay hindi gumalaw. Ang ulan ay tumigil sa ere. Pati ang mga alitaptap sa malayo ay nanigas sa hangin. Mula sa kailaliman, isang liwanag ang sumiklab. Hindi liwanag ng langit. Hindi rin apoy ng impyerno. Ito ay liwanag na kulay abo. Kulay ng limot. Ng alaala. Ng hindi pa naipapanganak. At mula sa liwanag na iyon, lumitaw ang hugis ng isang babae. Hindi na si Dolores. At hindi na ang multong bumalot sa baryo. Isang bagong anyo.
Hubad sa kasaysayan. Ngunit buo sa pananabik. Ang kanyang balat ay gawa sa abo. Ang kanyang buhok ay itim na umaalon na parang usok. At sa kanyang dibdib, may butas kung saan galing ang ibinagsak na puso. Ngayon, iyon ay muling kumakaba. Anak ko di. Bulong niya habang lumalapit. Ngunit hindi nang may pagmamahal, kundi ng pagkilala. Nang pagkumpirma na ang tagapagsalo ay bahagi ng kwento. Hindi lang ng wakas, kundi ng panibagong simula. Tumayo siya sa tabi ng punong itim. At sa kanyang pagyapak sa lupa, ang buong baryo ay muling yumanig. Ang mga natutulog ay napabalikwas. Ang mga sugat ng nakaraan ay muling bumuka. At sa gitna ng buong San Lorenzo, isang bagong sigil ang nabuo sa lupa. Isang mata, isang puso, at isang itak na nakatuon sa langit. At sa ilalim ng malamig na bituin. Sa mundong walang tiyak na hangganan, isang bulong ang maririnig sa mga pader, sa hangin, sa panaginip ng bawat tao. Ang hustisya ay hindi dumating. Kaya kami ang naging hustisya. Katapusan, ang huling gabi ng San Lorenzo. Muling lumipas ang gabi sa baryo ng San Lorenzo. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi nagawa ng takot, kundi ng pagtanggap. Ang punong itim ay nanatiling nakatayo sa gitna ng baryo. Tahimik, hindi na umiiyak ng dagta. Ang lagusan ay muling nagsara. At ang bitak sa lupa ay tinakpan ng ugat na parang sugat na pilit ng isinasara. Wala nang halimaw. Wala na ring sigaw. Ngunit ang hangin ay may dalang bigat. Parang paalala na may nawala. At may hindi na kailanman babalik. Ang tagapagsalo ay hindi na nakita kinabukasan. Ang kanyang kubo ay iniwang bukas. Ang aklat ay wala na sa altar. At sa lugar ng kanyang mga yapak, may tumubong mga bulaklak na kulay abot ginto. Ang mga tao ng baryo ay muling namuhay. Tahimik. Payak. Ngunit mas mapagmatsyag. Sa kanilang mga panalangin, laging binabanggit ang pangalang hindi kailanman isinulat. Dolores. Sa tuwing sumasapit ang ika-4 na araw ng Nobyembre, ang mga kandila sa bawat tahanan ay kusang nagsisindi. At sa mga salamin, minsan ay may aninong dumaraan. Isang babae nakapula. Tila nagbabantay. Tila nagbabalik. Ngunit walang sinuman ang umiiyak. Walang sumisigaw. Dahil alam nila, ang halimaw ng nakaraan ay hindi na muli babalik bilang galit, kundi bilang alaala, bilang babala, at bilang gabay. At sa pinakahuling pahina ng lumang aklat na naiwan sa Barrio Hall, isang mensaheng nakaukit sa tinta ng anino. Ang mga isinumpa ay hindi laging demonyo. Minsan sila ang nagdadala ng liwanag sa paraang hindi kayang unawain ang mundo. At sa San Lorenzo, ang gabi ay hindi na kinatatakutan. Ito na ang naging tahanan ng mga aninong nagligtas sa liwanag.